Alam nyo ba noong December 28, 2019, may isang napakalaking bagay na natuklasan ang mga astronomo. Hindi lang basta malaki, kundi sobrang laki. At hindi lang basta natuklasan, kundi papalapit pa raw sa Earth. Ang pangalan nito ay Comet C 2019-Y4 o mas kilala sa tawag na Comet Atlas. Ang Atlas ay acronym para sa Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Ito ay isang robotic astronomical survey at early warning system na binuo para sa pagdetect ng mga near-Earth objects. Ang sistema ng Atlas ay may dalawang teleskopyo, isa sa Hawaii at isa sa Chile. Ang trabaho nila ay iskan ang buong kalangitan gabi-gabi para maghanap ng anumang gumagalaw na bagay tulad ng mga asteroid at comet. At sa gabing iyon ng December 2019, nakita nila ang isang maliit at malabong tuldok na gumagalaw. Sa una, hindi pa nila alam kung gaano ito kalaki o kung ano ang potensyal nito. Pero habang patuloy nilang inoobserbahan, napansin nilang palaki ito ng palaki at paliwanag ng paliwanag. Naging sobrang excited ang buong astronomical community. Bakit? Kasi base sa mga unang kalkulasyon, ang Comet Atlas ay posibleng maging kasing liwanag ng planetang Venus sa kalangitan. May mga nagsasabi pa nga na baka mas maliwanag pa at makita kahit sa umaga. Isipin niyo na lang isang kometa na napakaliwanag, isang Great Comet na huling nangyari noong 1997 sa Comet Hale-Bopp. Para sa mga mahilig sa kalawakan, ito ay isang once-in-a-lifetime event. Ang ganda ng pangalan, di ba? Atlas. Parang yung Titan sa Greek mythology na bumubuhat sa buong mundo. At parang ganoon nga ang expectation sa kometa na ito. Bubuhatin niya ang pag-asa ng marami na makakita ng isang pambihirang palabas sa langit. Habang papalapit ito sa araw, mas lalo itong umiinit. At dahil sa init, ang mga yelo sa loob ng kometa ay nagiging gas. Ang prosesong ito na tinatawag na outgassing, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng coma o yung parang ulap sa paligid ng nucleus ng kometa. At syempre, ang sikat na buntot nito. Habang palaki ng palaki ang coma ng Comet Atlas, mas lalo itong lumiliwanag. Umabot pa nga sa punto na ang diameter ng coma nito ay tinatayang nasa 720,000 kilometers. Grabe, halos kalahati ng diameter ng araw yun at mas malaki pa sa planetang Jupiter. Ang galing, di ba? Isang maliit na nucleus na gawa sa yelo at bato, pero dahil sa interaksyon sa araw, nakakabuo ito ng isang napakalaking atmosphere. Pero teka, paano ba talaga ito unang nakita? Ang Atlas system sa Hawaii ay gumagamit ng mga advanced na camera at software. Kinukuhanan nito ng litrato ang parehong bahagi ng kalangitan ng ilang beses sa loob ng isang gabi. Pagkatapos, ikinukumpara ng computer ang mga litratong ito. Kung may isang tuldok ng liwanag na gumalaw kumpara sa mga bituin sa background, agad itong nadidetect. Ganyan katalino ang sistema. At ganyan nila nahuli ang Comet Atlas. Ang orbit ng Comet Atlas ay napaka-interesante. Ito ay halos kapareho ng orbit ng Great Comet of 1844. Dahil dito, naniniwala ang mga siyentipiko na ang Comet Atlas ay isang piraso na humiwalay mula sa mas malaking kometa na dumaan noong 1844. Isipin mo, isang fragment na naglakbay sa kalawakan sa loob ng halos 2 siglo bago muling bumalik. Noong March 2020, habang papalapit ang kometa, tuloy-tuloy ang pagliwanag nito. Lahat ng mga amateur at professional astronomer sa buong mundo ay nakatutok dito. Bawat gabi, may bagong update, may bagong litrato. Nag-post sila sa social media, sa mga astronomy forums, lahat nag-aabang. Ano na ang susunod na mangyayari? Magiging Great Comet na ba ito? Yun ang tanong ng lahat. Pero sa kalawakan, maraming pwedeng mangyari. At noong unang linggo ng April 2020, may napansin ang mga nag-oobserba. Parang huminto sa pagliwanag ang kometa. At hindi lang yun, nagsimula itong lumabo. Anong nangyayari? Maraming teorya ang lumabas. Baka raw nauubusan na ito ng fuel o yung mga volatile materials na nagpapaliwanag dito. Hanggang sa isang amateur astronomer na si Jose de Queiroz ang nakakuha ng isang litrato na nagpakita na ang nucleus ng kometa ay parang naging elongated o pahaba. Ito ay isang senyales na posibleng nagsisimula na itong mawasak. At hindi nga nagtagal, kinumpirma ito ng mga mas malalakas na teleskopyo tulad ng Hubble Space Telescope. Ang mga litrato mula sa Hubble ay malinaw na malinaw. Noong April 20, ipinakita nito na ang Comet Atlas ay nagkawatak-watak na sa maraming maliliit na piraso. At pagdating ng April 23, mas marami pang piraso ang nakita.
Tinatayang nasa 25 hanggang 30 piraso ang nakita na naghiwa-hiwalay. Ang dating inaasahang Great Comet ay naging isang Great Disappointment para sa marami. Parang isang paputok na hindi sumabog. Bakit ito nangyari? Bakit ito nadurog? Ang mga kometa ay madalas na tinatawag na dirty snowballs o maruruming bola ng niyebe. Ang nucleus nila o yung solidong gitna ay isang pinaghalong yelo, bato at alikabok. Hindi ito isang solidong bato na kasing tibay ng asteroid. Habang papalapit sa araw, ang matinding init ay nagdudulot ng thermal stress. Ang mabilis na pag-init ng ibabaw nito kumpara sa malamig na kaloob-looban ay maaaring magdulot ng mga bitak. Isipin niyo na lang ang isang piraso ng yelo na bigla mong ibinuhos ng mainit na tubig. Di ba nabibitak ito? Ganoon ang posibleng nangyari sa Comet Atlas. Ang outgassing o yung pagbuga ng gas ay hindi rin pantay-pantay. May mga bahagi ng nucleus na mas aktibo kaysa sa iba. Ang mga jet ng gas na ito ay maaaring magdulot ng pag-ikot o spin sa nucleus. Kung masyadong bumilis ang pag-ikot nito, ang centrifugal force ay maaaring maging sapat para paghiwa-hiwalayin ang isang marupok na nucleus. Kaya't ang pangarap na makakita ng isang napakaliwanag na kometa ay biglang naglaho. Ang Comet Atlas ay hindi na nakarating sa kanyang perihelion o yung pinakamalapit na punto sa araw bilang isang buong kometa. Ang mga natirang piraso nito ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pero sobrang labo na para makita ng basta-basta. Pero kahit nabigo ang marami, para sa mga siyentipiko, ang pagkakawatak-watak ng Comet Atlas ay isang gintong oportunidad. Bihira lang kasi silang makasaksi ng ganitong event ng malapitan at in high definition salamat sa Hubble. Ang pag-aaral kung paano at bakit nadudurog ang mga kometa ay nagbibigay sa kanila ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang komposisyon at istruktura. Natutunan natin na hindi lahat ng kometa ay magkakatulad. May mga mas matibay at may mga mas marupok tulad ng Atlas. Ang kaganapang ito ay nagsilbing paalala na ang kalawakan ay puno ng sorpresa. Hindi natin laging makukuha ang inaasahan natin. Pero sa bawat sorpresa, may bagong kaalaman tayong nakukuha. Ang kwento ng Comet Atlas ay parang isang maikling nobela. Mayroong excitement sa simula, mayroong pag-asa sa gitna, at mayroong isang hindi inaasahang pagtatapos. Mula sa pagiging isang malabong tuldok na nakita ng Atlas telescopes hanggang sa pagiging isang internet sensation na inaabangan ng buong mundo at sa huli ang pagiging isang koleksyon ng mga piraso ng yelo at alikabok na naglalakbay sa kalawakan. Ito rin ay isang testamento sa galing ng ating teknolohiya. Ang sistemang tulad ng Atlas ay napakahalaga. Hindi lang para makadiskubre ng mga magagandang kometa, kundi para protektahan tayo sa mga posibleng banta mula sa kalawakan. Ang Last Alert System sa pangalan nito ay hindi biro. Kung may isang malaking asteroid na papalapit sa Earth, mga sistemang tulad nito ang unang makakaalam. Kaya sa susunod na may marinig kayong balita tungkol sa isang bagong tuklas na kometa o asteroid, alalahanin nyo ang kwento ng Comet Atlas. Ito ay isang paalala na ang bawat pagtuklas ay isang pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating universo. At kahit hindi laging happy ending ang kwento, ang paglalakbay at ang mga aral na natututunan natin sa daan ng tunay na mahalaga. At yan ang kwento kung paano natuklasan, sumikat at biglang naglaho ang Comet Atlas. Isang paalala na sa kalawakan, ang kagandahan ay maaaring panandalian lamang, ngunit ang kaalaman na hatid nito ay mananatili magpakailanman. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa hiwaga ng kalawakan. Hanggang sa muli!